Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Viral News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Saan ang totoong dahilan ng pagkamatay ng dating Pangulong Noynoy Aquino lalong naging komplikado. Driver at yaya niya na magkaiba at hindi magkatugma ang naging statement sa panahon ng interview nila. Pero bago ang lahat mga kababayan, kung bago ka pa lamang sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas Viral News, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Sa aming channel ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, tila mas naging komplikado na at hindi na matukoy-tukoy kung ano talaga ang tunay na dahilan ng pagkasawi ni Noynoy Aquino. Lalo na ngayon ang Pinas na tila hindi makatugma ang naging pahayag ng driver at yaya ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Ibig sabihin lamang nito ay totoong di umano na may foul play sa pagkasawi ng dating Pangulo. Nakapagtataka din umano kung bakit hindi nag-personal nurse ni Noynoy Aquino. Bigla-bigla siyang sinabi na lang mga kaibigan na patay na siya, hindi mo na pinakita yung burol na kung ano-ano, libing. Kaya kung ba sa taong ito mga kaibigan o sadyang buhay pa ata talaga, no? Sadyang may tinatakasan lang talaga. Kasi litaw na litaw yung mga kaso niya mga kaibigan. Sa ZAP 44 pa lang madudurog na siya ron . Tapos sa Yolanda ang nagkadeklara ng patay na ito. Dahil base sa mga Aquino ay may personal nurse daw si Pinoy. Matapos nga lumabas ang balitang ito, ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizen posted, "Know what, I don't want to say this but I feel there's foul play going to avoid facing all the cases to be filed against him. He's gonna do this and move out to the country. So he has to fake his death. Imagine cremated agad at wala ending facing the kapalpakan of his administration at shame of his siblings. Siyempre drama queen si sister. Part of it all. Sorry to say it, but that's my feeling when I heard about Pinoy's sudden demise. My opinion is to imitate family has facilitated the death of this ex-president by not affording him to sufficient professional medical care. The President DOA and the Capital Medical Center could not make it easy and fast to diagnose his cause of death as renal disease. This 30 years yaya is used the whole manipulation of his last hours before death. Just according to the news, inherit 50% of the president's wealth. This will make the most interesting movie of the death of Benigno Aquino III. Thank you, Maharlika, for your relevant analogy and research." Kung ano ang posisyon niya kagabi, ganun din ang posisyon niya ngayon sa maraming oras bago nalaman na kinuha siya ni Lord. Talagang walang nurse kasi kung meron, idi sana napansin niya agad na di humihinga si Noy. dapat pinakita sana yung record mga kaibigan. Pinoy. Baka naagapan pa, isa pang kasinungalingan nung yaya after nalabasan ng tungkol sa nurse, humiling daw mga masasarap na food si Noynoy. Ilang buwan na lang nakalipas when Noynoy told a friend na wala na siyang ganang kumain. Let alone mag-order ng mga foods na bawal sa kanya. May magic sa Aquino family. Madaming nagdadalawang isip na pakialaman niyang bata. Sino ang makikialam kahit pinatay yung lahi niya? Sino? Wala, kawawa naman sila. Baka may mangyari ulit isa sa kanila, sila pala ang nagpapatayan. Think dahil kanino pa nga mapunta yaman ni Noynoy, diba sa kanilang magkakapatid, walang anak at asawa. And quote, sa naging komento nga ito ng marami sa ating mga kababayan ay talaga namang kanilang sinabi na talagang may nangyayaring kababalagan sa pamilya Aquino kung ibabase lamang ito sa naging statement ng mga kasama ni dating Pangulong Noynoy Aquino bago ito binawian ng buhay.
Banat pa di umano nila ay nagtataka daw di umano sila kung bakit pagkamatay ng dating Pangulo ay agad-agad nila itong cremate at hindi man lang pinakita sa publiko. Baka totoo nga daw di umano na ang haka-haka na maraming buhay pa ang dating Pangulo at nagtatago lamang ito dahil marami siyang kasalanan dapat pagbayaran sa ating mahal na bayan. At ito na nga mga kabayan, sabay-sabay nating panoorin ang viral video na ito. Ahuli natin ang magkaibang statement ng driver ni Noynoy Aquino, siyempre, at ang kanyang yaya for 30 years at yung driver for 40 years, bago ko po himayin bawat higlat. Ito, paparinig ko po muna sa inyo para with these videos, doon tayo magsisimula. Ako natatandaan po ninyo mga palangga na sinabi ng driver ni Noynoy na kinover lahat ng mainstream media na paglabas nung yaya sa kwarto ni Noynoy ay siya ang unang sinabihan. Right, so mga palangga, narinig niyo ang statement ng driver na pumasok, nabanggit ko na ito sa nakaraang video ko, pinasok ng kanyang yaya o ng kanyang helper si Noynoy at siya ang unang tinawag yung driver. Coming po yan sa statement ng driver ni Noynoy. Ito, in-interview ngayon ng kapike-pike ang Robredo ang yaya ni Noynoy. Iba ang statement. Dahil sabi po natin noong nakaraan, bakit walang doktor? Bakit walang nurse? Dating presidente, maraming pera, na kayang lahat, kahit na ospital, kayang bumili. Okay, so narinig po ninyo, yung unang statement ng driver na kumalat sa social media, sa social and mainstream media na binoljak natin, kaya tayo napaka-question, bakit walang nurse? Pero mga palangga, after that nag-viral tayo, ang statement nitong yaya na ito ay, nung lumabas siya, tinawag niya yung nurse. So, ibig sabihin, based sa statement ng yaya, may nurse. Based sa statement ng driver, walang nurse. Ang tanong, ang pinakamalaking tanong, bakit hindi in-interview ang nurse? Bakit walang interview ang nurse? Bakit? Yun yung dapat na unang i-interview nila mga kaibigan, ano? At mapagsabi kung anong dahilan, kung anong kinamatay ni Panok. Ang yaya na number 1 ang nakakaalam ng medical history kung may nurse siya na totoo na sinasabi, bakit ang yaya at bakit ang driver? The fact ng nurse na kung totoo na may nurse daw doon, hindi ho authorized ang isang yaya o isang driver na magsalita pagdating sa medical history o yung naganap na pangyayari sa loob ng kwarto ni Noynoy. Diba? Dito po natin makikita na nagsuntukan ang kanilang kasinungalingan. Damage control. Damage control yung ginawa ng yaya. Kung mapapansin niyo sa interview, nakatawa pang dalawang, meron bang namatayan na nag-i-smile ka pa na imbis na lulungkot? May panahon para ngumiti, may panahon para humalakha, pero may panahon na ipakita mo na emotionally affected ka dahil sa kaganapan na nawala ang iyong matalik na kaibigan o kapamilya. Ngayon, nasaan ang nurse? Yun ang tanong ko ngayon. Tanong ng bayan, bakit hindi nyo ilabas ang nurse? At yun ang interviewin ninyo. Dahil yun ang nakakaalam kung ano ang, yung history. Dahil may chart yan. Sabi nga natin, may pribileyo siya bilang presidente at mayaman sila. Nasaan si nurse? Ilabas ninyo. Bakit hindi nyo maipakita? Okay? Of course, hindi naman kailangan. May chart yan palangay. Nabanggit ko na to na mayroong glucose monitoring, vital signs and everything. Ngayon, kung may nurse pala, ano ginagawa ng siyang nurse? Bakit natutulog siya? 24 hours, 24/7 siya dapat naka-duty or shifting sila. Definitely kung talagang mayaman, shifting yan. 12-12 o sobrang yaman, kada 8 oras. 3 shifts. Alam niyo yan, may mga medical background. O kahit wala kayong medical background, common sense. Common sense, naka-record, kailan huling kumain, kailan huling may mga, parang hospital setting na private lang. O alam na alam ko yan. At alam natin, mga palangga, na itong pamilyang ito may kakayahan sa lahat ng, makinarya and everything. Bakit nga, ang nangyayari dito ngayon, mga katulong at driver. So, meron po silang pinagtatakpan. Kasi kung talagang andyan nurse naka-duty, nakamonder anong oras nagising si sir. At kahit sabihin pa nilang private citizen, private individual si Noy, whatsoever na anong mga kasinungalingan, bilang isang authorized na nurse daw, na meron, siya lahat ang magsusulat kung ano ang nangyari kay Noy nung sinasabi ng kanyang pamilya na namatay siya sa kanyang pagtulong. Di ba? Wala po silang ma-provide na nurse. So ano ang nangyari mga palangga? Kapag gano'n, ang mga eksena, na kung talagang may nurse siya, unang-una dapat yun ang interview. At nasaan ang doktor, yung coroner, yung nag-examine kay Noynoy, na, na ano ang cause ng death niya? The fact po na si Noynoy ay dinala sa Capital Medical Center na hindi yun ang primary hospital niya, meaning yung hospital na pinupuntahan niya regularly na nakakaalam kung ano ang history ng kanyang medical history, mga palangga. So, ibig sabihin, ang sabi ng media, sabi ng mga kapatid niya, di ba? Nung based on sa statement ng driver, tumawag sila sa doktor, tumawag sila sa hospital, kaya nagpadala ng ambulansya. Bakit ang driver ang tatawag sa doktor?
Palangga, kung may nurse siya, bilang isang mayaman kang tao, bilang isang powerful ka, naging presidente ka dati, di ba Palangga? Meron po yan na tinatawag na advance directives o pwedeng last will testament na nakasulat doon kung ano ang wishes ni Noynoy. Ano yung wish niya sa pinakahuling sandali niya? Di ba? Ano? Unang-una, siya ba ay DNR? Okay, doon na resuscitate. Ibig sabihin, kapag nawala na siya ng pulse, naghihingalo siya, dapat dahil sa kanyang last will na hiling or advance directives, yun yung sa yung mga about your health na dito sa Amerika, kung ano yan, meron halos lahat. Kapag matanda ka na may advance directives ka, kung sino ang sa kamag-anak mo ang may hawak ng last will mo or advance directives mo na kung ano mangyari sa'yo, nakalagay po doon, kung sino man sa pamilya niya ang pinagkakatiwalaan niya sa kanyang health na kung ano mangyari sa kanya, sino tatawagan? Doktor ba? Si Ate si Balsi ba? Si Pinky ba? Si Bunso Crazy ba? O kung sino man. Dahil magkaaway sila ni Chris, 2018 nga daw, 2018 magkaaway sila, tapos itong May lang, nagkaroon sila ng pagbabati. Nagbati sila. So kaya masabi ko Palangga, hindi mawawala ang anggulo na may foul, okay? Hindi po natin, kumbaga, ano yan eh, bilang isang kayo dyan, kahit ordinaryo kang tao, magtatanong ka, pwede po kasi na si Noynoy ay nag-overdose ng drugs. Dahil, ibig sabihin, lumaklak siya ng isang katutak na painkiller o, pain meds, maraming posibilidad. Bilang isang doktor, kung sino man ang nag-pronounce sa kanya, yung coroner na yon, dapat sa legal ng medical, okay? Sa medical legal o sa usapang legal, na alam naman natin, karamihan sa atin, dapat i-check ang bawat anggulo. Ngayon, dahil nga si Noynoy ay hindi niya talaga doktor, hindi siya pumupunta doon sa Capital Medical Center. Ang Capital Medical Center, dapat nagkaroon ng coordination sa Makati Med, okay? Kasi nakalagay doon, ang ikinamatay niya, renal failure due to secondary to diabetes. So ngayon, ito-confirm ngayon ni Capital, Makati Medical, pasyente niyo to for 60 years, simula nung pinanganak siya, inyo tong pasyente na to. Ito ba ang kanyang kondisyon? Ito ba ay akma dito? May mga ganun mo ang protocol. Nasa WHO yan, nasa CDC yan. Hanapin nyo nandiyan ang protocol at international standard yan, mga Palangga. So ngayon, makikita mo talaga na may nagsisinungaling sila. Gusto nilang bulagin kayo. Ngayon, ako naman, ang intensyon ko dito, para gisingin kayo, mga Palangga. At bago ko makalimutan, itong hitad niyang kapatid, na pwedeng maging, pwede siya maging involved, sabi ko nga sa kung sinuffocate ng unan, o pinalaklak ng medication, or whatsoever, kasi walang nurse na mag-testify. Dahil katulong o yaya at driver ang nagsasalita na they're not authorized to say something sa public. Okay lang yung magsalita sila about yung experience na bilang taga-alada ni sir, pero yung hinahanap ng taong bayan, yung authorized, yung skilled, which is yung nurse na sinasabi ng katulong. Ngayon, may nakita ba kayo na namatayan, katulad ni Chris Aquino, na bumaba sa kanyang sasakyan, for sure napanood yun na yung video, na bumaba, tumalon, tapos nagkaway-kaway doon, nangangampanya, feeling Miss Universe. Mag-isip kayo. Kayo ba? Kahit ordinaryong tao kayo, how much more itong sinasabing itong pamilyang ito nila Chris Aquino na lagi nagdabi sa Mama Mary, ganyan, dasal-dasal lahat ng misa, lahat ng simbahan, how much more itong mga tao ito? Kayo pag namatayan kayo, kaya niyo bang magkaway-kaway pa sa tao? Para kang nangangampanya, bumaba ka sa sasakyan mo? Diba? Parang wala kang emotionally devastated ka. Para kang sinukluban ng langit at lupa. Dahil lahat naman tayo, namatayan tayo ng kamag-anak. Ako namatay ng kapatid, namatayan ng tatay, napamatayan ng lola. Ilang araw ka o buwan bago ka makamove on. Wala kang ganang kumain. Diba? So yun, nakikita nyo na ginagamit talaga ang pagkamatay ni Noynoy, na pinabayaan ng mga hitad na magkakapatid na kunyari, mahal na mahal. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Gia, peace out.